Welcome pong muli sa ating palatuntunan, Biblia o Kuro-Kuro. Sana po ay samahan nyo kami sa isang makabuluhang pagtalakay. Ako po ang kapatid na Orly de Guzman. Ako po ang kapatid na William Ziegfred ko. Samahan niyo po kami sa gagawin po nating mga pag-aaral. Kapatid na William, kaya ang tao ay nagre-relihiyon, hindi lamang ang gusto ay maglingkod sa Diyos, kundi magtamo siya ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghukom. Pagdating po ng araw ng paghuhukom, dalawa lamang po ang maaaring kasapitan ng tao. Alin man doon. Alin man po sa dalawa, maaaring siya'y maligtas o mapahamak po na pangwalang hanggan. Kaya dapat na paghandaan talaga ang paghukom. Opo. At may kinalaman ang tamang paraan ng paglilingkod sa Diyos sa ikapagtatamo ng kaligtasan pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya ano muna, kapatid na William, ang dapat na magawa ng tao, kailangang mangyari sa tao para siya ay magtamo ng kaligtasan? Narito po, inilahad sa atin ng banal na kasulatan. Mababasa po natin nakatala, mga kaibigan, dito po sa aklat ng Hebreo, sa 9. Ang talata po ay 13 hanggang 15 at talatang 28. Ganito po ang ating mababasa na itinuturo po sa atin. Ang dugo ng mga kambing at mga toro at ang abo ng dumalagang baka ay iwiniwisik sa mga taong itinuturing na marumi. Sa gayon, sila'y nagiging malinis ayon sa kautusan. Ngunit higit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip upang talikdan na natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng unang tipan. Dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Gayon din naman, si Kristo'y minsang inihandog bilang hain upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang ihandog na muli dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ayon po sa mga talatang ating binasa, higit na di hamak ang magagawa po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming iniisip at ginagawa ang tao Opo. na inaakala niyang ikaliligtas niya. Merong nagpipinitensya, di ba? May Opo. nagpapasan ng mabigat na krus na kahoy, merong sinasaktan ng sarili, merong iba't ibang mga gawaing nilalahukan ang mga tao sa kanyang pag-aakala na yun ang paraan para siya ay mapatawad sa kasalanan at magtamo ng kaligtasan. Pero diyan tiniyak ano kailangan ng tao para siya ay mapatawad sa kasalanan Ang sabi po sa mga talatang binasa natin, ang kanyang dugo ang lumilinis sa ating puso't isip, sapagkat sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao. Kaya kailangang matubos ang tao ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Opo. At anong makakamtanan ng tao, kapatid na William, pagka ang tao'y nalinis na ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo? Ang sabi rin po, dahil dito, kakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. At higit sa lahat, ano yung pinakamahalagang pagpapala na ipinangako, nakakamtan ng mga taong nalinis, tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Sinabi rin po sa mga binasa natin, siya'y muling darating upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Baka sabihin ng iba, kami naghihintay naman sa Panginoong Hesukristo kaya nga kami ay may relihiyon, kaya kami ay may paglilingkod. Eto tanong, lahat ba ng naghihintay sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo ay makakaasa sa mga biyaya at pagpapala na dala-dala niya sa kanyang pagbabalik? Hindi po, kapatid na Orly, dahil kung babasahin po natin mula pa rin sa Biblia, yun lamang po mga tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo ang makakaasa po sa kanyang pagbabalik at maliligtas. Paano kung ang tao'y mag-isip ng ibang paraan na sa pakiramdam niya ay malilinis siya at mapapatawad sa kasalanan at
magtatamo siya ng kaligtasan. Meron ba bang ibang paraan, kapatid na William, ayon sa Biblia, hindi ayon sa kuro-kuro, para ang Opo. tao'y maging malinis, mapatawad sa kasalanan at magtamo ng kaligtasan? Ito po mababasa natin na pahayag po ng banal na kasulatan. Pakinggan niyo po mga kaibigan, dito pa rin sa aklat po ng Ebreo sa 9, ang talata po ay 22. At ayon sa kautusan ay halos masasabi kong lahat ng mga bagay ay nililinis ng dugo, at maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang kapatawaran. Ayon po sa binasa nating talata, sabi po ng Biblia, maliban na sa pagkabuhos ng dugo ay walang Ang kapatawaran. tinutukoy na dugo dyan, dugo ng Panginoong Hesukristo, di ba? Opo. Pag sinabing maliban na sa pagkabuhos ng dugo, Mhm. walang kapatawaran, meron pa bang ibang paraan para mapatawad ang tao, kapatid na William, malibang matubos siya ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Wala na po kapatid na Orly. Kasi yun lamang po yung paraan na binabanggit ng Biblia. Kung isa lang ang paraan Mhm. para ang tao'y malinis, mapatawad sa kasalanan at maligtas, baka naman merong iba't ibang iglesia o relihiyon na nasakop ng pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Ay hindi po. Natitiyak po nating iisa lang po. Ito po mababasa natin mga kaibigan kung alin po ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa Gawa sa 20 at 28, salin po ni George M. Lamsa, babasahin po namin sa inyo sa wikang Pilipino na po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang iglesia ni Kristo na binili niya ng kanyang dugo. Tiniyak po sa atin ng Biblia, kapatid na Orly. Iisa lamang po ang tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo at wala pong iba kundi iglesia ni Kristo Isa lang ang manunubos, Panginoong Opo. Hesukristo. Mhm. Isa rin ang pantubos, yung kanyang mahalagang dugo. Opo. Isa rin ang iglesia o relihiyon na tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Binasa po ng kapatid na William, ito po ay ang iglesia ni Kristo. Mhm. Kaya sa lahat ng naghahangad na matubos sa kasalanan, at dapat namang hangarin natin lahat yon, dapat ding hangarin, kilalanin ang manunubos, ang Panginoong Hesukristo, Mhm. kilalaning mahalaga ang dugo niyang pagtubos, at kilalanin din niya ang iglesia ni Kristo. Ito'y mahalaga Mhm. sapagkat ito po ang tinubos ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Ipaglingkod pa rin natin, sa ano ba tinubos ng Panginoong Hesukristo ang iglesia niya o ang mga taong ililigtas niya? Ito po mababasa natin, pakinggan niyo po. Sa aklat po ng Roma sa 3, sa 19 at 23. Pagtuturo po ni Apostol Pablo, ito po ang nakatala. Pakinggan niyo po. Ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan, upang matikom ang bawat bibig at ang buong sanlibutan ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ayon po sa binasa nating mga talata, ang mga tao po na ililigtas ng ating Panginoong Hesukristo, tinubos po niya sa kasalanan. Teka muna, ilang tao, kapatid na William, ang nangangailangang matubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo? Lahat po ng tao, ayon sa Biblia po, lahat ay nangagkasala. Kaya sabi, ang buong sanlibutan Mhm. napasa ilalim sa hatol ng ating Panginoon Diyos. Pero baka itanong nila, bakit kaya ang sanlibutan ay napasa ilalim sa hatol ng Panginoon Diyos? Yung ba talagang gusto ng Diyos na ang taong kanyang nilalang hatulan niya lang, ganun ba? Sapagkat ayon po sa binasa nating mga talata, lahat po ay nagkasala. Kaya sapagkat lahat ay nagkasala, maliban sa Panginoong Hesukristo, Mhm. lahat ng tao sa buong sanlibutan napasa ilalim po sa hatol ng Diyos. Doon kailangan matubos ang tao. Pag hindi natubos ang tao sa ilalim ng hatol, ang tao po hindi magtatamo ng kaligtasan. Mhm. Alin ba yung hatol na binabanggit diyan na doon napasa ilalim ang lahat ng taong nagkasala? Ito po mababasa naman po natin. Pakinggan niyo po sa aklat ng Juan, dito sa 8, ang talata po ay 24. Pagtuturo po sa atin. Sinabi ko nga sa inyo na kayo'y mga mamatay sa inyong mga kasalanan, sapagkat malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Kristo, ay mga mamatay kayo
sa inyong mga kasalanan. Yung hatol po na tinutukoy, sabi po ng Panginoong Hesukristo, mga mamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Yun ang pasya ng Diyos at ng Panginoong Hesukristo. Lahat ng nagkasala, mamamatay. Opo. Doon dapat matubos ang tao. Mhm. Ito tanong, kung ang tao ba, kapatid na William, nalagutan na ng hininga o namatay, ibig ba sabihin bayad na siya sa kanyang nagawang pagkakasala? Na wala na ba siya sa ilalim ng hatol ng ating Panginoon Diyos? Ay, hindi po kapatid na Orly, kasi may binabanggit po ang Biblia na kamatayang ganap na kabayaran ng kasalanan. At ito po mababasa natin, mga kaibigan, ang nakatala po sa Apokalipsis, dito naman po sa 21 at ang talata po ay 8. Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Ayon sa binasa po nating talata, may binabanggit po na kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre. Yun ang ikalawang kamatayan. Opo. Yun ang ganap na bayad sa kasalanan. Mhm. Sa parusang iyan, diyan dapat na matubos ang tao. Mhm. Yan ang hatol kasi. Ang taong nagkasala, magbabayad ng kasalanan, ang ganap na bayad, ikalawang kamatayan sa impyerno. Opo. Pag hindi natubos po ang tao, hindi siya maliligtas. Mhm. Kaya may relihiyon man o naglilingkod man, gusto mang maligtas, pagka hindi kasama sa tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo, huwag kayong magagalit ho. Mabibigo po ang tao sa kanyang inaasam na kaligtasan. Mhm. Ngayon, merong iba, bahala na niya yung mga kamag-anak ko na gumawa ng paraan para ako ay matubos pagka ako'y namatay na. Sila nagagawa ng aksyon para akong namatay na ay magtamo ng kaligtasan. At merong relihiyon na may tinatawag na baptism by proxy. Pinoproxyhan yung ibang tao para yung ibang tao na yon ay magtamo ng kaligtasan. Opo. Yun ba yun? Ayon sa Biblia, ayon sa batas, sinong dapat managot sa pagbabayad ng kasalanang nagawa ng tao? Ito po malinaw na mababasa po natin na nakatala po sa Biblia. Pakinggan nyo po, dito po sa Deuteronomio sa 24, ang talata po ay 16. Hindi papatay ng mga magulang dahil sa mga anak. Niyang mga anak ay papatayin dahil sa mga magulang. Bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Yun pong binabanggit nyo kanina, kapatid na Orly, na baptism by proxy. Labag po pala sa tinturo ng Biblia. Kung sino po yung nagkasala, yun po dapat na mamatay. Halimbawa, yung anak ang nagkasala. Sa pagmamahal ng magulang, gusto niyang panagutan yung kasalanan ng anak. Payag ba ang batas ng Diyos doon? Hindi po papayag ang batas ng Diyos. Kasi sinabi po, hindi papatay ng magulang dahil sa anak, niyang anak dahil sa magulang. Sino ba nanagot ng kasalanan ng tao? Sabi rin po, bawat tao'y papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Ilang tao ba ang nagkasala na siyang papatayin o mananagot sa kanyang nagawang kasalanan? Binasa po natin kanina sa aklat po ng Roma, lahat po ng tao o ang buong sanlibutan nagkasala. Maliban sa ating Panginoong Hesukristo. Opo. Paano ngayon yan? Di wala nang maliligtas pagka gano'n. Baka na iniisip ng iba. Mhm. Kung lahat ng tao ay nagkasala, lahat ay magbabayad, di walang maliligtas. Kaya nga po merong manunubos. Opo. At merong pantubos. At merong pong iglesia o relihiyong tinubos. Mhm. Yung mga tinubos, hindi na po parurusahan. Mhm. Magtatamo na ng kaligtasan na ang tinubos nga po ng dugo ng Panginoong Hesukristo ay ang iglesia ni Kristo. Siyang umako at nagbayad sa kasalanan ng mga kaanib sa kanyang iglesia. Mhm. Baka sabihin ng iba, di ba labag sa katarungan yon? Kababasa lang natin hindi papatay ng magulang dahil sa anak, hindi papatay ng anak dahil sa magulang, bawat tao ay papatayin dahil sa kanyang sariling kasalanan. Paano naging ayon sa katarungan at katwiran na ang Panginoong Hesukristo na hindi nagkasala ang namatay para sa mga taong kanyang ililigtas? Ito po mababasa natin, pakinggan niyo po, mga kaibigan ng nakatala, sa pahayag ni Apostol Pablo sa Efeso 2 at 15, na inalis ang pagkakaalit sa pamamagitan ng kanyang laman
kahit kautusan na may mga batas at ang palatuntunan, upang sa dalawa ay lalangin sa kanyang sarili ang isang taong bago. Sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Ayon po sa talatang ating binasa, may nilalang po ang ating Panginoong Hesukristo, isang taong bago. Ano ang bumubuo doon sa isang taong bago? Saan galing? Batay sa ating talatang binasa, saan nagmula yung isang taong bago? Mula po anya sa dalawa. At nung malalang ang isang taong bago, ano nangyari batay sa talatang iyan? Sabi po, sa ganito'y ginagawa ang kapayapaan. Yung kapayapaan na yon, kapayapaan ng tao sa Diyos, Opo. di ba? Kasi ang tao itinuring na kaaway dahil sa pagkakasala. Pero nang malalang ang isang taong bago, ang sabi sa ganito, ginagawa ang kapayapaan. Alin ba yung dalawa na binabanggit yan na ginawang isang taong bago? Ito po, pahayag pa rin po ni Apostol Pablo. Mababasa po natin sa aklat po ng Kolosas, sa 1 ang talata po ay 18. At siya ang ulo ng katawan sa makatwid bagay ng iglesia. Yung dalawa po na tinutukoy ayon sa talata, ang ulo at ang katawan. Ang ulo po ang ating Panginoong Hesukristo. At ang katawan niya, yun po ang iglesia. Kung ang Panginoong Hesukristo namatay dahil sa iglesia na katawan niya, tanong, labag ba sa batas, sa katwiran, sa katarungan ng ating Panginoon Diyos? Hindi po, kapatid na Orly, dahil pinanagutan po ng ating Panginoong Hesukristo bilang ulo yung kasalanan po ng mga nasa loob ng kanyang katawan o yung kanyang iglesia. Kaya nanagot siya o namatay siya alang-alang doon sa mga taong hindi iba sa kanya. Opo. Kasi katawan niya Siya ulo Kung ang pananagutan niya iba, o yun ang labag sa batas. Hindi gagawin ng Panginoong Hesukristo yun. Kaya lumalang siya ng isang taong bago mula sa dalawa. Isang ulo, isang katawan. Siya po ulo, Panginoong Hesukristo, ang iglesyang katawan. Kaya namatay siya, nanagot siya sa hindi iba sa kanya. Opo. Namatay siya dahil sa kanyang sariling katawan. Ano katunayan pa mula sa Biblia, kapatid na William, na hindi nalabag ang batas o katwiran ng Panginoon Diyos nang panagutan ng Panginoong Hesukristo ang kasalanan ng mga kaanib sa iglesyang katawan niya? Pahayag pa rin po ni Apostol Pablo, ang babasahin po natin. Pakinggan niyo po, dito po sa 2 Korinto 5 at 21. Yaong hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin, upang tayo'y maging sa kanya'y katuwiran ng Diyos. Ayon sa binasa po nating talata, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, inaring may sala dahil po sa atin, upang maging sa kanya'y katuwiran po ng ating Panginoon Diyos. Yung binabanggit na hindi nakakilala ng kasalanan, pero inaring may sala ang Panginoong Hesukristo. Opo. Yung banggit na dahil sa atin. Kasi pag binasa ng iba yan, atin din ang nakasulat, isasama na sarili niya. Opo. Kaya liwanagin natin, sino yung tinutukoy na atin? At mayroon pang banggit na tayo, yan sa 5:21. Opo. Na dahil sa kanila, inaring may sala ang ating Panginoong Hesukristo. Si Apostol Pablo pa rin po ang sasagot. Ito po ang paglilinaw niya, mababasa po natin sa Efeso 5 at 25. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Yung binabanggit po na atin at tayo, doon sa pahayag po kanina ni Apostol Pablo, sinabi din po ni Apostol Pablo, ito po yung iglesia na pinaghandugan po ng Panginoong Hesukristo ng buhay niya. Kaya, yaong hindi nakakilala ng kasalanan, Panginoong Hesukristo nga, Opo. inaring may sala, dahil nga pumayag siyang mamatay. Opo. Dahil sa atin, upang tayo ay maging katwiran ng Diyos, yung atin at tayo, hindi kahit sinong nakabasa po ng talata, Opo. kundi mga kaanib po sa iglesia na katawan ng Panginoong Hesukristo. Binasa na po ng kapatid na William kanina, ano pangalan? Iglesia ni Kristo. Kaya ano na ang nasisiguro ng mga tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo o ng mga kaanib sa iglesia ni Kristo? Ganito po mababasa naman natin. Pakinggan niyo po mga kaibigan ang nakatala dito sa Roma 5:8 hanggang 9, pagtuturo pa rin po ng Apostol Pablo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa.
At ngayong napawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Ayon po sa binasa nating mga talata, ang natitiyak po ng mga natubos ng dugo ng ating pong Panginoong Hesukristo, sabi po, lalo ng tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Pagka sinabi pong lalo ng tiyak, siguradong sigurado pong kaligtasan. Opo. Hindi po pagbabaka sakali ang pag-anib sa Iglesia ni Cristo. Hindi po ito gaya ng sumusuntok lang sa hangin sa aktual na laban. Hindi po ganon. Sigurado po ang kaligtasan sapagkat tiniyak lalong tiyak na maliligtas at siniguro kung sino yung mga napawalang sala sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Balikan nga natin yung pangalan ng iglesia, kapatid na William, na napawalang sala o tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ganito po mababasa natin sa Gawa, sa 20 at 28, pahayag pa rin po ni Apostol Pablo, babasahin po namin sa inyo, sa salin ni George M. Lamsa sa wikang Pilipino na po. Ingatan ninyo kung gayon ang inyong sarili at ang buong kawan. Narito'y hinirang kayo ng Espiritu Santo na mga katiwala upang pakanin ang Iglesia ni Cristo na binili niya ng kanyang dugo. Nilinaw po sa atin ng Biblia kung alin po yung tinubos ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Ito po ang Iglesia ni Cristo. Kaya yung banggit ni Apostol Pablo, lalong tiyak na maliligtas tayo. Opo. Sino yung tayo na binabanggit? Tayo po na mga kaanib po sa Iglesia ni Cristo. Kaya nga po hinahangad namin na makasama kayo sa ganitong paglilingkod sa loob ng Iglesia ni Cristo. Kasi narito po ang katubusan natin sa ating kasalanan. Narito po ang kasiguraduhan natin na maliligtas tayo pagdating po ng araw ng paghuhukom. Alam po naming meron kayong puso na maglingkod sa Diyos. Pero gawin po natin nang ayon po sa itinuturo sa atin ng Biblia. Gawin natin ito sa loob ng Iglesia ni Cristo para tayo tanggapin po ng Diyos at makasiguro po tayo ng kaligtasan. Salamat po sa inyong pagsubaybay. Sana po nakatulong kami sa inyong pagsusuri. Nag-aanyaya po kami. Samahan niyo po kami sa panalangin. Ama na aming Diyos, salamat po sa iyo. Niloob mong muling gamitin ang palatuntunan ito para mahayag ang katotohanan tungkol sa tunay na Iglesia ni Cristo. Amen. Narito po ang katubusan sa aming kasalanan. Opo. Narito po ang kaligtasan ng aming kaluluwa. Amen. Sana po magang itong natanggap ng aming mga taga-subaybay Opo. at sila po'y makapagpasya na sundin nilang iyong kalooban. Amen. Panginoong Jesus, maawa ka pong pagpalain lagi ang programang ito. Opo. Gamitin pang kasangkapan upang makatawag ng marami pang mga tao na makakasama naming maglilingkod sa iyo. Amen. Ama namin Diyos, patuloy pong pagpalain ng buong iglesia sa pangunguna po ng aming tagapamahalang pangkalahatan. Amen. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Amen. Para po sa iba pang mga paksa at pagtalakay na tulad po nito, maaari po kayong sumubaybay sa INC TV, sa INC Radio, o kaya po sa mga online content namin sa YouTube channel na Seek the Truth. Maaari din po ninyong bisitahin ang mga website na iglesianicristo.net, pasugo.com.ph at incmedia.org. Maaari din po ninyong puntahan o bisitahin ang pinakamalapit po na gusaling sambahan sa inyo pong lugar. Maraming salamat po.